at may final na rin na bill para sa creation ng isang permanenteng komisyon. Di ba? Wala man negative po sa naging statement sa kanyang pagre-resign bilang member ng ICI. Pero siyempre, yung mga critics, bibigyan ito ng kulay. Demokrasya naman po tayo. Anyone, pwedeng magbigay ng kung ano-anong opinion, positive or negative, depende kung saan ka nakaalyado. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon yung pag-resign ng isa pang commissioner ng ICI. Ayan po, breaking news, Rosana Fajardo nagbitiw bilang commissioner ng Independent Commission on Infrastructure. Ang sabi, yung resignation, effective December 31, 2025. Paano na niya Mr. Maravillas niyan? Maubos na, isa na lang yung natira. Yung mga tao, may kanya-kanyang rason sa kanilang pagtanggap sa trabaho at saka pag-resign sa trabaho. Diba po, mga kababayan, napagod na rin siguro itong si Commissioner Fajardo. Pero at least, tinanggap yan ng challenge. Nakatulong na rin po. So, ina-appreciate natin yung sakripisyo nila, yung kanilang contribution para sa ating bansa. Sa pagtulong niya, mga kababayan, sa ating administrasyon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, para labanan ang korupsyon sa gobyerno. Di ba po? Dapat positibo lang na palagi tayo. Of course, yung mga critics, bibigyan ito ng masamang kahulugan. That is normal, mga kababayan. Pag ang mga critics nagsalita, critics, they are there to criticize. Di ba po? Anyway, ito yung naging statement, mga kababayan, ni Commissioner Fajardo, kung bakit siya nag-resign na rin. Sabi niya, I have completed the work I set out to accomplish when I was appointed. CPA Rosana Fajardo nag-resign na sa Independent Commission for Infrastructure. So, kumpleto na din pala. Accomplish na din niya kasi niya yung kanyang trabaho bilang member ng komisyon. O diba? At unang-una mga kababayan, that is the design ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng Independent Commission. Hindi man po siya talaga dinisenyo para maging permanente. Yung ICI temporary interim body para lang naman po tumulong mapabilis yung investigasyon, tumulong po sa ombudsman. Mamaya ibigay ko sa inyo yung basihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbuo mga kababayan ng ICI based sa executive order na kanyang pinalabas. But meanwhile, basahin muna natin yung naging statement, full statement po ni Fajardo. O ito siya, statement from the Commissioner, December 26, 2025, resignation from the Independent Commission for Infrastructure. I, Commissioner Rosana A. Fajardo, have tendered my courtesy resignation from the Independent Commission for Infrastructure effective December 31, 2025. Since my appointment in September 2025, I have been committed to advancing the Commission's objectives, particularly in the areas of financial oversights and infrastructure project investigations. Throughout my tenure, I have developed comprehensive approaches for evidence gathering, prepared detailed work plans, and supervised volunteer efforts in investigations. My contributions have led to recommendations aimed at improving government procurement and budgeting processes related to infrastructure projects. I have completed the work I set out to accomplish when I was appointed, ensuring that the foundational goals of the Commission have been met. I believe that the investigative and prosecutorial responsibilities will now transition to other agencies such as the Department of Justice and the Office of the Ombudsman, which are better positioned to ensure accountability for contractors and government officials. Additionally,
with the recent prioritization of bills for the creation of the Independent Commission Against Infrastructure Corruption and the Independent People's Commission, a permanent commission with enhanced powers will be more effective in supporting the Ombudsman's office and prosecuting parties involved in irregular government infrastructure projects. It has been a profound honor to serve alongside individuals who are deeply committed to transparency and accountability, dedicating themselves selflessly to the Filipino people. I am grateful for the opportunity to contribute to a collective mission that prioritizes the welfare of our citizens. So yan po mga kababayan, yung naging statement, official statement ni CPA Rosana Fardo, Commissioner ng ICI. So napakaganda ng kanyang naging pahayag. Kumpleto na niya yung aking trabaho. So wala nang rason para ipagpatuloy ko pa ang pagiging member ng ICI. At may final na rin na bill para sa creation ng isang permanenteng komisyon. Di ba? Wala mang negative po sa naging statement sa kanyang pagre-resign bilang member ng ICI. Pero siyempre, yung mga critics, bibigyan ito ng kulay. Demokrasya naman po tayo. Anyone, pwedeng magbigay ng kung ano-anong opinion, positive or negative, depende kung saan ka nakaalyado. Sa mga critics ng ating Pangulo, sasabihin nila, tingnan mo anya, kasi anya may mga pinoproteksyonan. Unlimited criticism po mula sa mga critics ng gobyerno, lalo na sa mga DDS influencers, mamasamain nila itong pag-resign po. Sabi nga natin mga kababayan, yung design ng ICI hindi man po permanent, talagang interim body man talaga po yung pagka-design ng ating Pangulong Bongbong. So you can say anything you want, but the reality, hindi man we cannot deny the fact na talagang ang ICI dinisenyo mga kababayan bilang isang interim body. Ito yung reaction. May reaction na po si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Sabi niya, this can very well be the end of ICI. Dapat kasi meron ng ICAIC, Independent Commission Against Infrastructure Corruption by now. Itrabaho ninyo yan sa Congress. Di ba? Bakit hindi ninyo ipasa agad? Nagbakasyon pa kayo eh. Isa na yung sistema ninyo dyan sa Congress kasi batas yung kailangan, nagtulong-tulong na kayo. Sabi naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, that is now your job in Congress. Di ba? Kanya-kanyang papel, mga kababayan. So kung seryoso kayo, tumulong sa paglaban sa korupsyon, di dapat bigyan ninyo ng panahon. Yang pagpasa, yang tinatawag ninyong Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Di ba? Yung Congress naman, hindi naman sakop ng ating Pangulo. Yung executive, yung ating Pangulo, ginawa na niya ang kanyang parte para mapabilis mga kababayan ang pag-uncover dito sa massive corruption sa flood control sa pamamagitan po ng executive order. Ito po, yung executive order 94, creating the Independent Commission for Infrastructure. Na malinaw naman po, mga kababayan, na hindi siya permanent. May section 10, sunset clause. The ICI shall be rendered functus officio upon its accomplishment of the purposes for which it was created or unless sooner dissolved by the President. May sunset clause. Functus officio, ibig sabihin, no longer holding office or having official authority. So the very nature ng executive order, pagkadesenyo mga kababayan, it is an ad hoc, the Philippine Independent Commission for Infrastructure ICI is an ad hoc interim body created under Executive Order number 94/2025 to investigate corruption in flood control and infrastructure projects and has submitted interim reports. Yung nature niya mismo is an ad hoc, temporary, ibig sabihin.
temporary interim fact-finding commission, not a permanent body. Malinaw yan po. Kaya may sunset clause po. Yan sunset clause. So, ang ibig sabihin ng sunset clause, Yun, expiration po. Sa batas, expiration or condition for termination. Pag na-achieve na po yung kanyang mission, terminated na siya. Di ba po? Kaya yung mga, natigbak na niya, kita mo na. Yan man talaga, yung disenyo ng, ng ICI, yung matigbak siya. Hindi siya permanente. Talagang may expiration siya. Once na na-achieve na niya yung kanyang mission, tulad ng sinabi po ni Fardo, kumpleto na niya. So, magre-resign na niya ako kasi ano pa mang gagawin ko? Tapos na yung mission ko. yan I have completed the work I set out to accomplish when I was appointed, sabi po ni Fardo. Nililinaw natin ito na mga bagay-bagay mga kababayan kasi gagamitin naman ito ng mga DDS influencers para siraan yung kampanya ng ating Pangulong Bongbong laban sa korupsyon. Ganun lang yan. Ano pa man asahan natin sa mga taong yan, malinaw naman po na ang nanguna sa paglaban sa korupsyon po sa flood control anomalies, yung ating Pangulo. Ang dami lang nakikisakay, tulad po ni Libeste ngayon. Ano ba? Yung mga dilawan, yung mga nasa Makabayan Black, nakikisakay sila. Sinisiraan yung ating presidente sa kanyang kampanya laban sa korupsyon para sila yung magbida-bida. Sabi ni Yussi Castro, ang nangunaan niya, tandaan niya natin, ang nanguna, ang nag-expose ng korupsyon na to sa flood control, wala mang iba kundi yung ating Pangulo. Nakikisakay lang kayo para magmukha kayong bayani at gusto ninyong agawin yung kredito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapalabas ninyo kayo yung lumalaban sa korupsyon. Maiingay lang kayo at nakikisakay dito sa kampanya ng ating Pangulo laban sa matinding korupsyon sa DPWH, sa mga infrastructure projects. The previous administrations po, hindi lang yung kay Digong, previous dekada, previous administrations. Wala man pong nag-initiate ng ganito. Di ba? Kaya trillions of taxpayers' money wasted mga kababayan. Kaya umabot tayo sa ganito kalala, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit tayo umabot sa ganito? Nakasanayan na po yung pagnanakaw sa DPWH ng mga senador, congressmen, mga contractors at mga kasabwat nilang mga DPWH officials. Nakasanayan na, nakagawian na nila. Di ba po? Tapos magbibida-bida, lalo na ito po. Sige, bida-bida nito. Pabida. Ngayon, si Libiste. Nasuspend kasi si Kiko Barsaga. Ay sumalida kay Kiko Barsaga, si Libiste. May ganon mga kababayan, wag kami, alam namin yung kwento. So ang natira ngayon, si Chairman Fardo na lang. Naglabas na rin ng statement si Chairman Fajardo po. Ay, Chairman Fardo. Si Andres Reyes, naglabas na rin ng payag si ICI Chairman Andres Reyes kung saan inilatag nito ang mga nagawa ng komisyon. So ito ngayon yung statement niya. Sabi niya, in light of the resignation of Commissioner Rosana Fajardo, as well as the earlier resignation of Commissioner Rogelio Singson from the Independent Commission for Infrastructure, I wish to provide clarity and assurance to the public. Yung si Magalong po, special advisor man lang po yon. Hindi man talaga siya member ng komisyon. Commissioner Fajardo's resignation comes at a natural point in the Commission's work. The ICI was created with a clear time-bound mandate to gather evidence, establish facts, and propose corrective measures. To date, the Commission has filed 8 referrals in cases with the Office of the Ombudsman, not including its joint referrals with the Department of Public Works and Highways. This involves almost 100 individuals, including senators, congressmen, top and middle former and current officials of the DPWH, contractors, and even a sitting commissioner of the Commission on Audit.
As a result of all this work, 3 cases have already been filed by the Ombudsman with the courts and have resulted in the arrest of 16 individuals, including that of Sara Diskaya, for non-bailable crimes. The ICI has also initiated efforts to recover billions of pesos through partnerships with the Anti-Money Laundering Council and other agencies of government. To date, more than 20.3 billion pesos of assets have already been frozen, including 6,538 bank accounts, 367 insurance policies, 255 motor vehicles, 178 real properties, 16 e-wallet accounts, 3 securities accounts, and 11 air assets such as planes and helicopters. So, makikita ninyo, sa napaka-iksi na panahon ng existence ng ICI, napakadaming accomplishments ang nagawa mga kababayan. So, dapat nating palakpakan yung ICI at dapat nating katuwa ang ginawa ng ating Pangulo sa pag-create ng ICI po. Ang daming nakasuhan na po, mga senador, congressmen, at marami na rin po yung mga nakakulong. Wala pang senador, congressmen, kasi unang-una si Saldico may warrant of arrest, hindi pa po nahuli. Nauna na po na umalis sa bansa. At may proseso po sa pag-issue ng warrant of arrest, pati sa pagpa-file ng kaso. Yung mga nangiinsulto sa ating Pangulo na wala man anyang naipakulong, anong wala? Wala kayong nakikita. Si Diskaya po, big fish, bilyonaryo. Tingnan naman po ninyo, bilyon-bilyon na assets po ang na-recover. Oh. You see? Sino nakagawa nito? 20 billions of assets have already been frozen, including 6,538 bank accounts, 367 insurance policies, 255 motor vehicles, 1,078 real properties, 16 e-wallet accounts, 3 securities accounts, and 11 air assets such as planes and helicopters. O, tanong ko sa inyo, sinong presidente nakagawa niyan? Si Digong nyo? Nagawa yan ni Digong? Never niyang nagawa. Kahit si Pinoy, hindi yan nagawa. O, sinong Pangulo ang nakagawa ng ganyan? Wala. Only our President Bongbong Marcos. Pero iniinsulto pa ninyo. As if may mga naitulong kayo, kayong mga nangiinsulto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong ko sa inyo, nangaw-ngaw, may naitulong kayo? Wala. Nag-iingay lang kayong nag-iingay. Pero wala man kayong naitulong sa paglaban sa korupsyon. Maya kayo sa sarili ninyo. So sabi dito, finally, several recommendations have been made to reform the system and ensure that these infrastructure irregularities do not happen again. This include recommending the automatic furnishing to the Bureau of Internal Revenue of all DPWH contracts and transactions exceeding 30 million pesos to expose tax evasion, under declaration, and illicit enrichment by contractors. Pangalawa, recommending the opening of the national budget process to full public scrutiny, especially in BICAM Conference Committee. Ginagawa na ngayon ito by mandating the disclosure of proponents' insertions, amendments, and minutes of all major infrastructures and flood control items. Yung open BICAM po, ngayon lang siya nangyari. Nangyari yan sa previous administrations, hindi. Lahat pa sikreto. Kaya ang daming yumaman sa pangungurakot po. So ito yung mga reforma, mga kababayan na ginagawa. Kayo, may nagawa kayo? Di ba wala? May iya kayo sarili ninyo, yung mga critics ng ating administrasyon. Number 3, binding interagency coordination among the Department of Budget and Management, COA, DPWH, Department of Justice, BIR, and AMLAC, and the Philippine National Police to enable real-time sharing of records in the conduct of parallel criminal, administrative, and financial investigations. Number 4, establishing an interagency technical working group to relentlessly pursue restitution and recovery of public funds lost through anomalous flood control and infrastructure projects.
5. Recommending the immediate suspension of payments for projects under serious review until their physical existence, progress, and compliance are independently verified. Number 6. Recommending the establishment of a centralized national registry and blacklisting system for contractors to permanently bar repeat offenders involved in ghost projects, fraud, and substandard works. O di ba? Napakaganda ng mga recommendations ng ICI. Kung hindi binuo ng ating Pangulo ang ICI, mayroong ganito? Di ba wala? Masyado kayo, kung makakriticize kayo, ang kala ninyo, may contribution kayo sa paglaban sa korupsyon. Wala man kayong contribution. Ang katotohanan yan, yung mga ina-idolize ninyo mga politiko, sila yung dahilan kung bakit massive yung korupsyon sa gobyerno. Complicit sila. Hinayaan nila ang ganitong uri ng kalakaran, ninormalize nila yung kickback. Di ba po? Number 7, recommending that the Office of the Ombudsman institutionalize stricter conflict of interest screening, including mandatory cross-checking of statement of assets, liabilities, and net worth with corporate and procurement records to promptly detect and prosecute concealed financial interest. Number 8, recommending the strengthening of whistleblower protection in independent reporting mechanism, including secure hotlines and legal support to encourage insiders to come forward without fear. Number 9, institutionalizing public live streaming of the Commission's investigative hearings to ensure transparency, deter intimidation, and restore public trust. Number 10, recommending the institutionalization of a permanent independent fact-finding body on large-scale infrastructure corruption through the proposed Independent People's Commission and Independent Commission Against Infrastructure Corruption to carry forward this work beyond the life of the ICI. So sabi ni Chairman Andres Reyes, to ensure the fulfillment of its mandate, the Commission will now focus on finalizing the remaining items that will be submitted to the Office of the Ombudsman in order to strengthen and add to the growing number of cases that will eventually be filed with the courts and hold those involved accountable. The Commission remains fully committed to submitting all its final recommendation and ensuring that the appropriate institutions, particularly the Ombudsman, have everything they need to bring these cases forward. The public can be assured that automatic accountability continues and the process that the ICI began will move toward its proper legal conclusion. O yan mga kababayan, yung naging statement ngayon ni Chairman Andres Reyes. O di ba? Pero siyempre, hindi natin mapipigilan yung mga black propaganda. Pero at least, naunahan na natin mga kababayan yung kanilang mga sasabihin na mga negatibo with the resignation ni Fajardo. Kompleto na yung trabaho. At yung ICI, mga kababayan, hindi man siya permanente. Talagang dinesign siya as an ad hoc interim body. May sunset clause nga po. Kaya wag kami mga critics ng ating gobyerno na ang ginawa, magkritika, wala mang contribution para labanan ng korupsyon. Lahat lang kayo ingay, lahat lang kayo panira. Di ba? Wala pang makakapantay sa ginawa ngayon ng ating Pangulo. Wala pang nakagawa nitong presidente. Only President Bongbong Marcos. The previous administration naging complicit, naging pabaya, kasi siguro nagkinabang. Tama? Magyaman din kayo kung magyaman kayo ng ganyan, kung hindi kayo naging complicit, naging parte ng korupsyon. Tama po ang ating mga analysis. Kaya nga gustong tanggalin yung ating Pangulo, i-destabilize, palitan mga kababayan. Kasi yung mga sangkot nito, pag napalitan yung ating Pangulo, natanggal sa pagka-presidente, hindi na ipagpapatuloy ang ganitong mga reforma, paglaban sa korupsyon. Itigil ang gulo, tuloy ang korupsyon. Yan ang magiging slogan nila. Itigil ang investigasyon, itigil ang gulo, tuloy ang korupsyon. Masaya sila sa ganyan, mga kababayan, magpayaman mula sa kaban ng bayan. Ayan man lang po yung short video natin.
Atid sa inyo nitong napakagandang product natin. I am amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. May amazing solid deal po. Christmas time promo. Get 35 boxes for gold. Platinum get free 100 boxes. And for jade get free 150 boxes. Message na lang po kayo sa aking Architect Entrepreneuris Maravillas.